mundo ay para mag-recruit ng mga rebelde? Paano ang mga kabataan na gusto nating turuan ng kasaysayan? Paano yung mga kabataang gusto lamang malaman ano ang nangyayari sa bayan natin? To address corruption, to address inflation, to address poverty. Para po ba yan sa recruitment ng mga rebelde? Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation is one of the threats to our society. The goal of misinformation, Mr. Speaker, is not simply to misinform, but sometimes it is to manipulate our thinking, the actions, to serve somebody else's agenda. If these youths are vulnerable, I believe they will be vulnerable to misinformation, Mr. Speaker. Mr. Speaker, modesty aside, summa cum laude po ako. Hindi ako bobo. Mr. Speaker, insulto sa kabataan na ang turing ng AFP sa ganitong mga topics ay para sa recruitment papunta sa mga rebelde, Mr. Speaker. Pag ganun, Mr. Speaker, anong aasahan natin sa mga kabataan na hindi alam ano ang nangyayari sa bansa, ano ang nangyayari sa mundo, at ano ang ating kasaysayan? Mr. Speaker, to add, bahagi ng syllabus na gustong gawin ng center na ito at ibibigay sa CHED at DepEd ay benefits of martial law to the economy. Mr. Speaker, ano ang pagtingin doon ng ating sponsor? Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating bansa? Mr. Speaker, the hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative, Mr. Speaker, that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learnings of the past, Mr. Speaker. If this is about ROTC, Mr. Speaker, again, we have answered this during the budget briefing, that the curriculum or the instruction of the ROTC program is not under the DND, it is still under the lead agency, which is the Commission on Higher Education. The AFP or the DND will only join the ROTC program depending on the bill that will be passed by Congress, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bahagi ba ng balance na pag-aaral ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. na gugunitain natin bukas ay ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa paglobo ng utang ng ating bansa, dahil sa cut sa social services nung panahon ng diktadura? Bahagi po ba nun ang gutom na dinanas ng mga taga-Negros dahil sa famine? Bahagi po ba ng balance na pagtuturo ng martial law ay ang mahabang pila ng mga kababayan natin na hindi makabili ng bigas dahil sa palpak na tugon ng Marcos Sr. Administration, na parang nangyayari ngayon, sa krisis sa supply ng bigas? Mr. Speaker, actually, di ko na nga po sana gagawing topic yung ROTC. Pero nabanggit po ng ating sponsor. But Mr. Kung Speaker, I'd ganito, like to mention Mr. Speaker, I that am the still study that he speaking. mentioned I still have earlier the is floor. not even a Mr. stand Speaker, I would of the like to DND, speak. Mr. Hindi pa po Speaker. ako tapos sa pagsagot. Honorable Manuel, to please stick to the budget. Mr. Speaker, I challenge the point of order. Mr. Speaker, ang pinag-uusapan po natin ay budget You para cannot sa challenge at sa the AFP. Mr. decision of Speaker, the chair. pupuntahan ba natin ang ganitong pagtuturo? Session is suspended.